Gusto ko lang makita ang balanse ng account ko. Mahina ngunit matatag ang boses, walang pag-aalinlangan at walang takot. Agad na napatingin ang lahat sa silid. Tila isang bawal na pangungusap iyon sa lugar na iyon. Isang 10 taong gulang na batang lalaki na nakasuot ng simpleng sapatos, lumang t-shirt at may bahagyang magulong buhok ang nakatayo sa harap ng isang mesang salamin sa VIP area ng pinakamagarang gusaling pampinansyal sa Jakarta. Samantala, 12-dosenang matatanda ang nagtawanan na parabang narinig nila ang pinakamagandang biro ng taon. Hindi man lang siya kumurap at inulit ang sinabi habang nakatingin ng diretso sa teller. Ginoo, gusto ko lang pong tingnan ang balanse ko. Ito po ang aking password at pagkakakilanlan. Bago magpatuloy ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung saang lungsod at bansa ka nanonood at mag-subscribe sa channel na ito. Sa kabilang panig ng mesa ay ang manager ng bangko, isang matangkad na lalaki na may makintab na buhok at pilit ng ngiti ang dahan-dahang nagsalita. Tiningnan niya ang bata mula ulo hanggang paa na parang isang taong naliligaw. Ikaw? Tanong niya na nakakunot ang noo. Gusto mong makita ang balanse mo? Anong account? Account sa eskwelahan na galing sa alkansya at mga barya? Ilang tao sa paligid ang nagsimula ng tumawa. Isang mapang-insultong tawa. Tawa ng mga taong naniniwala na ang pera ang sukatan ng halaga ng isang tao. Isang lalaki na nakakulay abong Amerikana at may hawak na mamahaling juice ang bumulong sa babaeng katabi niya. Siguradong anak ng katulong iyan. Nilusutan niya ang sistema para makapasok dito at magpanggap na importante at mas marami pa ang nagtawanan. Ngunit hindi natinag ang bata. Iniabot niya ang kanyang kamay, isang maliit ngunit matatag na kamay na may hawak na transparent na plastic folder na naglalaman ng numero ng account, mga orihinal na dokumento at isang power of attorney para sa access. Ito po ang account. Binuksan ito ng lolo ko noong ipinanganak ako. Pumanaw po siya noong nakaraang linggo. Sabi po ni nanay, nasa pangalan ko na po ang account na ito. Ang salitang pumanaw ay pansamantalang nagpatahimik sa paligid, ngunit ang kayabangan ay nangingibabaw pa rin. Ikinrus ng manager ang kanyang mga braso at tumawa ng mapanukso. Anak, eksklusibong lugar ito. Ang mga ordinaryong account ay nasa ibaba. Dito ay para lamang sa mga malalaking mamumuhunan. Mga kliyente na bilyon-bilyong rupiya ang pinapatakbo, hindi mga batang naglalaro pa ng video games. Huminga ng malalim ang bata. Mahinahong tiningnan ang manager at sumagot, alam ko po ang sitwasyon ko at ayaw kong magdulot ng gulo. Gusto ko lang pong tingnan ang balanse ko. Ang babaeng katabi ng lalaking umiinom ng juice ay marahang tinapik ang braso ng asawa habang pinipigilan ang tawa. Mahal, i-record mo ito, siguradong magiging viral. Samantala, isang security guard ang nagsimulang maglakad palapit sa bata, handang paalisin siya na parang isang trespasser. Ngunit hindi umurong ang bata. Maingat niyang inilagay ang folder sa mesa na parabang isang sagradong bagay at idinagdag, nangako po ako sa lolo ko na pupunta ako dito pagkatapos niyang pumanaw. Paumanhin po, ngunit hindi ako aalis hanggat hindi ko natutupad ang kanyang hiling. Ang tawanan ay huminto sa loob ng 2 segundo hanggang sa may sumigaw mula sa likuran, sige nga, milyonaryo, ipakita mo sa amin. Ano ang apelyido mo, tagapagmana? Itinaas ng bata ang kanyang baba nang mahinahon at malinaw na sumagot, ang pangalan ko po ay Rizky Prasetyo. Ang simpleng apelyidong iyon ay nagdulot ng mas maraming pangungutya. Prasetyo, ulit ng manager habang tumatawa. Hindi ko pa narinig iyan. Dito, mga apelyido lang mula sa mga magazine ang tinatanggap, hindi galing sa listahan ng attendance sa eskwelahan. Muling nagtawanan ang lahat maliban sa bata. Pagod na siya, ngunit walang nakapansin. Tinutupad niya ang isang pangako, ngunit walang gumagalang sa kanya. Ginoo, maaari po bang ilagay ninyo ang numerong ito sa sistema?
Iyon lang po ang kailangan ko. Ngumiti ng pilit ang manager. Sige na nga, dahil mapilit ka. Titingnan ko. Sigurado akong may bonus iyan para sa mga bata. Humagalpak sa tawa ang mga tao. Ngunit habang nagtatype ang manager sa computer, may nagsimulang magbago. Natigilan ang manager. Nanlaki ang kanyang mga mata at nawala ang kanyang ngiti. Sinubukan niyang mag-type muli. At muli, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ang bata, walang tumawa. Hirap na lumunok ang manager. Anak, sino ba talaga ang lolo mo? Tinitigan lang siya ng bata at sumagot. Ang nag-iisang tao na hindi ako pinagtawanan. Kumurap-kurap ang manager na para bang hindi makapaniwala sa nakikita sa monitor. Napansin ng mga bisita ang biglaang pagbabago at nagsimulang lumapit. Anong nangyari? Tanong ng lalaking umiinom ng juice. Magkano ang balanse? Baka naman 100,000 rupiah lang at isang gift voucher, bulong ng isa, ngunit walang tumawa. Mayroong mali. Tumikhim ang manager. Kailangan kong kumpirmahin ang mga detalye sa internal system. Sandali lang. Tahimik na nagmamasid ang bata. Sige po, maghihintay ako. Mabilis na tumayo ang manager at pumasok sa isang pinto sa gilid. Bago pumasok, bumulong siya sa isang empleyado. Sumama ka sa akin, kailangan mong makita ito. Muling tumahimik. Nanatiling hindi gumagalaw si Rizky habang nakapatong pa rin ang kamay sa folder. Basa ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga alaala. Bumulong siya sa sarili, Lolo, ginagawa ko po ang pinag-utos ninyo. Huwag ninyo akong iwanan. Nang walang nangaasar, naging mausisa ang mga tao. Isang ginang ang lumapit at nagtanong, Anak, bakit ka mag-isa? Alam ba ng nanay mo na narito ka? Umiling ang bata. Hindi po alam ni nanay na darating ako ngayon. Nangako po kasi ako kay Lolo na darating ako agad pagkatapos niyang pumanaw. Ipinagpatuloy niya, hindi po ako naparito para sa pera. Gusto ko lang makita ang balanse dahil sinabi ni Lolo na ang pera ay nagkukuwento. At maiintindihan ko lang ito kapag nakita ko na mismo. Samantala, sa loob ng espesyal na silid, mabilis na nagsasalita ang manager sa isang mas matandang lalaki, ang branch head. Tingnan ninyo ito, sabi ng manager habang nanginginig. Imposible. Baka may error sa sistema. Walang error, sagot ng branch head. Ang account na ito ay selyado sa loob ng 10 taon sa utos ng korte at maa-access lamang kapag ang menor de edad mismo ang nagsumite ng mga dokumento. Nagkatinginan sila ng may takot. At ang halaga? Tanong ng manager. Tama, sagot ng branch head. Ito ay isang personal asset account, may mga international investment funds at mga ari-arian. Ang batang ito ay maaaring tagapagmana ng isang napakalaking yaman. Sa labas, may nagtanong, Hoy, bata, alam mo ba kung gaano karaming pera ang nasa account na iyan? Huminga ng malalim ang bata at sumagot, Hindi po. Ang alam ko lang po ay sinabi ni Lolo na kapag sagana ang pera, dapat mas malaki ang puso. Di nagtagal, bumukas ang pinto. Lumabas ang manager, seryoso na ang mukha at magalang ang tono. Rizky, maaari ka bang sumama sa akin sa isang espesyal na silid? Espesyal na silid? Para sa isang bata? Tanong ng isang tao. Sumagot ang manager. Walang sino man dito ang may karapatang pagtawanan ang batang ito at maniwala kayo, wala sa inyo ang mayroon ng kung anong mayroon siya. Nagbago ang kapaligiran. Inay, pwede po ba kayong sumama? Tanong ni Rizky. Ngumiti ang manager. Siyempre, nasaan siya? Yumuko si Rizky. Nagtatrabaho po siya ngayon. Lumabas ang branch head. Kung gayon, kami ang sasama sa iyo. Ngayon, Rizky, dapat kang tratuhin ng mundo ayon sa gusto ng iyong lolo. Huminga ng malalim ang bata, tila malapit nang umiyak sa ginhawa. Sige po, handa na ako. At pumasok sila sa silid, sa loob ng espesyal na silid. Maliit ang silid, may isang mesang kahoy at 2 upuan. Rizky, umupo ka rito. Huwag kang matakot, sabi ng branch head. Umupo ang bata, inilagay ang folder sa mesa.
Sa loob nito, sabi ng branch head, ay mga dokumento mula sa isang taong lubos na nagmamahal sa iyo. Kilala po ba ninyo ang lolo ko? Tanong ni Rizky. Hindi personal, ngunit alam ko ang kanyang kwento. Binuksan ng manager ang folder at inilabas ang isang opisyal na papel, isang sulat kamay na liham at isang maliit na gintong susi. Nang makita ni Rizky ang liham, alam niyang sulat kamay iyon ng kanyang lolo. Maaari mo itong basahin, sabi ng branch head. Binasa ni Rizky ang sulat. Mahal kong apo, kung binabasa mo ito, wala na ako. Huwag kang umiyak. Nangako akong sasamahan kita at tinupad ko iyon. Ngayon, tuparin mo ang hiling ko. Huwag kang mahiya kung sino ka. Sinusukat ng mundo ang halaga sa pera, ngunit sinusukat ko ang sa iyo sa karakter. Kung malaki ang pera mo, dapat mas malaki ang puso mo. Hindi ka ipinanganak para maliitin. May iniwan ako para masiguro iyon, ngunit ang tunay na halaga ay wala sa numero. Pagkatapos, sinimulan ng manager na i-access ang sistema. Inilagay niya ang lahat ng impormasyon. Lumabas ang mga detalye ng assets at pondo. Handa nang ipakita ang kabuuang balanse. Risky, sabi ng manager, naiintindihan mo ba na ang bawat desisyon mo mula ngayon ay magbabago ng iyong buhay magpakailanman? Opo, inihanda po ako ni Lolo, sagot ng bata. Kailangan namin ng verbal na kumpirmasyon na gusto mong makita ang balanse ngayon kahit wala ang iyong pamilya. Sigurado ka ba? Tanong ng branch head. Tiningnan ni Rizky ang sulat at ang susi. Gusto ko pong makita. Nag-click ang manager. Nagsimulang lumabas ang mga numero sa screen, isang napakalaking halaga. Ngunit bago ito makumpleto, kumislap ang sistema at natigilan. Biglang may kumalabog sa pinto. Buksan ninyo, ako ang kanyang ina. Huwag ninyong hayaang makita niya iyan ng mag-isa. Ang pagdating ng ina, pumasok ang ina ni Rizky, si Sri. Nahingal at umiiyak. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Inay, anong problema? Ayos lang po ako. Tiningnan siya ng kanyang ina na may pag-aalala. Hindi mo ito maaaring makita ng mag-isa. Hindi mo naiintindihan. Ginang Sri, ligtas po ang anak ninyo, sabi ng branch head. Alam ko po ang iniwan ng biyenan ko, sabi ni Sri. Pero hindi ninyo alam ang pasanin na dala nito. Inay, tinatakot ninyo ako, sabi ni Rizky. Umupo si Sri. Bago mo makita ang numerong iyan, may kailangan kang malaman na itinago ko sa loob ng 10 taon. Tiningnan niya ang sulat ng lolo. Rizky, hindi lang pera ang iniwan ng lolo mo. Nag-iwan din siya ng responsibilidad at panganib. At sinubukan kitang protektahan mula diyan. Panganib saan, Nay? Tanong ni Rizky. Anak, ang dahilan kung bakit ka lumaki na walang ama ay may kaugnayan sa perang ito. Tahimik ang lahat. Ang ama mo ay hindi umalis sa sarili niyang kagustuhan. Nawala siya matapos niyang matuklasan kung ano talaga ang pag-aari ng lolo mo. May mga taong gusto ang yaman na iyon at hindi matanggap na ipinamana ito sa iyo. Natigilan si Rizky. Palagi niyang iniisip na iniwan sila ng kanyang ama. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin, Nay? Dahil gusto kong magkaroon ka ng normal na pagkabata. Tiningnan ni Rizky ang screen. Inay, kailangan ko pong makita. Ipinamana po ito ni Lolo sa akin. Nagtiwala siya sa akin. Hinaplos ni Sri ang kanyang anak. Alam ko, anak, at dahil diyan, nandito ako sa tabi mo. Nagpatuloy sila. Nag-click ang manager. Ang mga numero ay nagsimulang lumabas muli, isang hindi kapanipaniwalang halaga. Biglang bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang pumasok na sumisigaw, "Itigil, huwag ninyong ipakita ang balanse." Lumingon si Sri. Imposible. Ang lalaking nakatayo roon ay ang taong akala ni Rizky ay matagal nang wala. Ang muling pagpapakita ng ama, ang lalaki sa pinto ay maputla at takot. Ang kanyang mga mata ay nagkukuwento ng mahabang paghihirap. Huwag ninyong ipakita ang balanse, pakiusap niya. Tiningnan niya si Rizky. Rizky, halos maiyak niyang tanong. Paano? Paano po ninyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ng bata. Dahil ako ang ama mo, sagot ng lalaki. Nang hina ang mga tuhod ni Rizky. Ama, hindi kita iniwan anak, pinagbantaan ako.
Hindi ako maaaring manatili para protektahan ka. Alam iyan ng lolo mo. Ang perang iyan ang dahilan ng panganib. Sana nagtiwala ka sa amin, sabi ni Sri na may hinanakit. Sinubukan kong bumalik, sagot ng ama. Nalaman ko lang na pumanaw na ang lolo mo kamakailan. Dumating ako ngayon dahil kung lalabas ang halagang iyan, hahanapin ka ng mga mapanganib na tao. Gusto ko lang pong makita ang balanse ko, mahinang sabi ni Rizky. Ngayon, hindi ko na po alam kung gusto ko pa. Rizky, sabi ng ama, ang pinakamahalaga ngayon ay ang katotohanan. Ginoo, sabi ng branch head, kung kayo po ang ama ni Rizky, kailangan naming kumpirmahin ang inyong pagkakakilanlan. Ngunit nais po ba ninyong ituloy ang proseso? Tiningnan ni Rizky ang kanyang ina. Inay, ano po ang gagawin ko? Anak, kailangan mong piliin kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging mula ngayon. Tiningnan ng bata ang kanyang ama, ang screen at ang sulat. Bago po ako magdesisyon, gusto kong marinig ang buong katotohanan. Nang walang lihim, ngayon na ang oras, sabi ng ama. Ngunit bago siya magsalita, bumukas muli ang pinto, ang abogado at ang huling mensahe. Isang babae na may formal na kasuotan ang pumasok. Mukhang dumating ako sa tamang oras, sabi niya. Ang pangalan ko ay Ginang Ratna. Ako ang abogado ng lolo ni Rizky. Ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng abiso nang sinubukang i-access ang account. May mga huling tagubilin na dapat basahin ngayon. Nag-iwan ang lolo mo ng paliwanag na mababasa lamang sa unang pag-access sa account. Binuksan ni Ginang Ratna ang isang sobre at binasa ang sulat. Mahal kong apo, kailangan mong malaman ang iyong kasaysayan. Ang katotohanan ay itinago para iligtas ka. Nang mawala ang iyong ama, ito ay dahil sinusundan siya ng mga mapanganib na tao. Lumayo siya para protektahan ka. Ngayon, sapat na ang kaligtasan para malaman mo ang lahat. Ang pera ay patunay lamang na walang sinuman ang nakasira sa kung anong pag-aari ng ating pamilya. Ngayon, apo, may 3 pagpipilian ka, at ikaw lamang ang maaaring magpasya. Idinagdag niya na mayroong isang huling video recording mula sa lolo. Sa video, nakaupo ang lolo sa isang simpleng upuan. Kung nakikita ninyo ito, handa na ang aking apo na malaman ang katotohanan at ang aking anak ay hindi na kailangang tumakbo. Ikaw lamang ang maaaring pumili. Inilahad niya ang 3 pagpipilian. Tanggapin ang buong halaga. Magiging milyonaryo ka, ngunit hindi ka na magkakaroon ng normal na buhay. Invest ang pera ng lihim. Maa-access mo lang ito sa edad na 21 na may proteksyon at gabay. Tanggihan ang pera. Palalayain ka nito sa lahat ng panganib na dala ng mana. Pagkatapos, isang video ng ama ang lumabas, nakuha noong siya ay nagtatago. Anak, hindi kita iniwan. Nawala ako para iligtas ka. Pinili kong mawala dahil mahal kita higit pa sa aking buhay. Nang matapos ang video, nagkaroon ng katahimikan. Ang desisyon ni Rizky. Pinunasan ni Rizky ang kanyang mga luha. Gusto ko pong magpatuloy, matatag niyang sabi. Tiningnan niya ang kanyang ama, hindi nang may galit, kundi nang may pag-unawa. Nang dumating po ako rito, akala ko gusto ko ng pera. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na hindi ang pera ang bumubuo sa kung sino ka. Ipinapakita lang nito kung sino ka talaga. At lumalaki pa po ako. Kung kukunin ko ang pera ngayon, magiging target ako. Kaya ayaw ko pong maging mayaman ngayon. Gusto ko munang maging isang bata. Ano ang iyong desisyon? Tanong ng manager. Pinipili ko po ang pangalawang pagpipilian. Invest, itago, at protektahan. Makikialam lang po ako kapag sapat na ang aking gulang. Nagpatuloy siya, ngunit may isa po akong kahilingan. Gusto ko pong gamitin ang isang bahagi ng pera ngayon, hindi para sa akin. Para kanino, Rizky? Para po tulungan ang ibang mga bata na hindi nagkaroon ng pagkakataon. Mga batang natutulog na gutom, na walang maayos na paaralan, na walang nagtatanong kung kumusta sila. At ilang porsyento ang gusto mong i-donate? Tanong ng abogado. Sapat po para baguhin ang maraming kwento, ngunit hindi sapat para tapusin ang kwento ko.
Simula ngayon, Rizky, sabi ng manager, bukod sa pagiging tagapagmana, ikaw ay isa ng tagapagtatag, ang tagapagtatag ng Prasetyo Foundation para sa mga batang may karapatan sa isang kinabukasan. Niyakap ng ama ang anak, umiiyak. Anak, hindi kailanman ako naging ganito ka-proud. Niyakap ni Rizky ang kanyang ama, at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, isang bagong simula. Pauwi, iba na ang pakiramdam. Anak, patawarin mo ako, sabi ng ama. Gusto kong maging kung ano ang pinapangarap ko para sa iyo at nakalimutan kong tanungin kung ano ang gusto mong maging. Ayos lang po, itay. Ngayon, maaari na tayong magsimula ng tama. Sa kanyang silid, nakita ni Rizky ang isa pang sulat mula sa lolo. Reseki ko, kung binabasa mo ito, naiintindihan mo na ang buhay ay higit sa material na bagay. Ang tunay na milyonaryo ay ang taong nakakaalam kung para kanino siya nabubuhay. Kumuha si Rizky ng papel at nagsulat, Proyekto Isa, hanapin ang mga bata sa aking lungsod na nangangailangan ng tulong. Kinabukasan, lumabas sila, paano natin mahahanap ang unang bata? Tanong ng ama. Ipinapakita po ito ng buhay kapag tumingin ka sa tamang lugar. Sa parke, nakita nila ang isang batang babae na sinusubukang gawin ang kanyang takdang aralin, ngunit walang lapis. Nilapitan siya ni Rizky at binigyan ng bagong pencil case. Salamat po, sabi ng bata. May isang kondisyon, sabi ni Rizky. Kapag lumaki ka, tulungan mo rin ang iba. Pauwi, sinabi ng ama. Ngayon naiintindihan ko na. Rizky, ipinanganak ka para maging isang taong hindi malilimutan ng mundo. Sabi po ni Lolo, ang pera ay mahalaga lamang kung nakakatulong ito sa isang taong makatulog ng mas mahimbing. Ngayong gabi, may isang taong mas mahimbing na matutulog. At doon napagtanto ng ama, hindi binago ng pera ang bata. Binago ng bata ang kahulugan ng pera. Sa bahay, isinulat ni Rizky sa kanyang kuwaderno, ang mayayaman ay hindi ang mga may maraming ari-arian. Ang mayayaman ay ang mga nagpaparami ng kabutihan. Ito ay simula pa lamang. Bulong niya. Kung naantig ng kuwentong ito ang iyong puso, mangyaring isulat sa komento. Gusto kong gumawa ng mabuti at mag-subscribe sa channel na ito.